ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Panukalang 6.79 trilyong pisong national budget para sa 2026 isinumite na ng Department of Budget and Management sa Kongreso. Pag-fill out ng forms para makakuha ng 50% discount sa tren, tinanggal na. Student PIP cards, ilulunsad na rin. Joint operation laban sa illegal na koneksyon ng kuryente, iginasa sa Manila North Cemetery. Sa MBC TV correspondents, bangkay ng lalaki na hinihinalang biktima ng salvage natagpuan sa Bacolod. Sa MBC TV Sports, PLDT, pasok sa PVL Finals sa kauna-unahang pagkakataon. Sa Showbiz Spotted, Jericho Rosales, Hello Love Again, hit song na palagi, nominado sa Content Asia Awards 2025. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, naisumite na ng Department of Budget and Management sa Kongreso ang panukalang 6.79 trilyong pisong national budget para sa taong 2026. Ang mga detalye ng turnover ceremony ihahatid live ni Milky Regunan. Miss Milky. Ng Department of Budget and Management ang 2026 National Expenditure Program. Ang ceremonial turnover ay pinangunahan ni DBM Secretary Amena Pangandaman at tinanggap ni House Speaker Martin Romualdez at mga leader ng Kamara. Ang 2026 proposed national budget ay nagkakalaga ng 6.793 trillion pesos o katumbas ng 22.0% ng gross domestic product. Mas mataas ito ng 7.4% kumpara sa 2025 budget na nagkakalaga ng 6.326 trillion pesos. Ayon kay Pangandaman, pinaghirapan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng panukalang pambansang budget kabilang koordinasyon sa bawat ahensya ng gobyerno. Sabi ni Pangandaman, ilang beses ang ginawang konsultasyon ni Pangulong Marcos sa mga miyembro ng gabinete para tiyakin na ang mga ilalaang pondo para sa mga programa ng pamahalaan ay makararating sa taong bayan. Narito si Budget Secretary Amena Pangandaman. Nais ko din pong ipaalam sa inyo na pinaghirapan po ito ng ating mahal na Pangulo, who personally sat down with each agency, not just once but several times, asking their concerns, their needs, and planning with them how we can make our agenda for prosperity truly felt by the Filipino people. And our very hardworking officials, bureaus, services, offices at the DBM, together with all the departments and agencies of the executive branch, worked hand in hand to ensure the fulfillment and the needs and aspirations of the Filipino people. Una rito, inaprobahan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang open BICAM deliberations sa matiyak ang transparency at maiwasan ang alegasyon ng insertion sa pambansang budget. Tiniyak ni House Majority Leader Sandro Marcos, ipapasa ng Kamara ang 2026 proposed national budget sa October 9. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa ginanap na turnover ceremony, maraming salamat, Milky Regunan. Samantala, welcome naman sa mga senador ang inihaing Senate Concurrent Resolution na magsasapubliko sa buong proseso ng budget deliberation ng Kamara, Senado at ng Bicameral Conference Committee. Panawagan pa ni Senator Loren Legarda, suportahan ng iba pang panukalang batas na nagsusulong ng bukas at transparent na gobyerno. Magbabalita si Raymond Dadpaas.
Nagpahayag ng suporta ang mga senador sa inihaying Senate Concurrent Resolution number 4 na inihain ni Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance. Layunin nitong maging mas transparent at mabigyan ng akses at partisipasyon ng publiko sa pagtalakay sa 2026 General Appropriations Act. Ayon kay Senador Loren Legarda, ang pag-live stream sa proseso ng budget, paglalabas ng matrix sa bersyon ng Kamara de Representantes at Senado, at ang pagpapakita sa mga minutes of the meeting ang siyang dapat maging standard operating procedures. Sa pamagitan nito'y mapapasag ang kultura ng paglilihim o culture of secrecy na matagal nang bumabalot sa Bicameral Conference Committee hearings at ibalik ang tiwala sa mandato ng ating saligang batas na transparency at accountability. Aminado si Senador Legarda na maraming bahagi ng proseso ng pagtalakay sa national budget ang hindi nakikita ng publiko. Ito ang nagbibigay ng duda sa kanila na maraming pagbabago sa mga Bicameral Conference Committee na hindi dumaan sa pagtalakay sa plenary. Kaya't sa dulo, may pananaw ang publiko na ang budget ay dinedesisyonan lamang ng iilan sa halip na ito'y bukas at may partisipasyon ng publiko. Sa kabila nito'y nanawagan si Legarda na maliban sa pagsuporta sa Concurrent Resolution number 4 ay dapat suportahan din ang pagpasa sa mga panukalang batas na nakahain gaya ng Senate Joint Resolution number 1 na inihain ng minorya sa Senado upang gawing bukas sa publiko ang mga Bicameral Conference Committee meetings, People's Participation in the National Budget Process Act, Open Government Data Act at National Resource-Based Governance Act. Sa panig ni Senador Panfilo Ping Lacson, nais nitong matiyak na lahat ng mga individual amendments ay dapat malinaw na makikita sa mga pagbabago sa budget process kasama na kung sino-sino ang mga mag-a-amend nito. Paniwala ni Lacson, maiiwasan ang mga budget insertions mula sa mga mambabatas lalo na ng gawain ng mga party list congressmen na parking ng pondo sa isang distrito. Ibinigay na halimbawa ang isang local government unit na may 200 milyong pisong pondo para sa proyekto, ngunit pagkatapos ng bicameral conference ay lumobo ito sa 15 bilyong piso. Nauna nang tiniyak ni Senador Gatchalian na dapat ay maging transparent ang pagtalakay sa 2026 national budget na isusumiti na ng Department of Budget and Management sa Kongreso ngayong linggo. Pangako ng Senador, ang 2026 budget ay magiging education budget at hindi gaya ng 25 budget na sinasabing napakalaki ng mga proyekto na napunta sa DPWH, lalo na ang lumobong pondo sa flood control projects. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news muli para sa mga student commuters. Bukod sa pasahe, magkakamenos na rin sa oras ang mga estudyante, senior citizens at PWDs sa pagtanggal ng discount forms sa mga train station. Kapalit nito, ilulunsad ng Department of Transportation ang personalized discount beep cards para sa mas maginhawang commuter experience. Narito si Jackie Resho. Simula ngayong araw, hindi na kailangan mag-fill out ng form ng mga estudyante, person with disabilities o PWD at senior citizens para makakuha ng 50% discount sa pasahe sa MRT at LRT. Ayon kay Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon, kinakailangan na lamang magpakita ng ID para makakuha ng discount sa kanilang single journey ticket sa MRT3, LRT1 at LRT2. Ito ay para hindi na mag-aksaya pa ng oras sa pagpila at sagot sa form ang mga pasahero bago makasakay ng tren. Samantala, ilulunsad naman ng DOTR ang white personalized beep card para sa mga estudyante sa susunod na buwan. Ayon kay Secretary Dizon, automatic na may 50% discount na ang mga personalized beep card na may pangalan ng mag-aaral na may-ari nito. Magagamit ang beep card ng 1 taon at renewable kada school year. Kung ikaw ay estudyante, starting September, pupunta ka sa kahit anong station in September, papakita mo ang iyong ID at right then and there, ipiprint ang iyong student beep card in every station sa MRT 3, LRT1, and LRT2. So one time? One time. I-renew mo lang yan after every school year.
Sa ngayon, available na ang mga white beep cards para sa mga senior at PWD na mayroon na ring 50% discount. Tiniyak din ng ahensya na simula sa Setyembre ay pabibilisin na ang pagprint ng white beep cards para agaran na itong makuha ng mga pasahero sa mga ticket counters kumpara sa dating inaabot ng 5 hanggang 7 araw na processing. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, sa tulong ng PAGCOR, babarikadahan na ng DILG ang kanilang mga kawani na magtatangkang mag-online gambling. Nagpahayag naman ang suporta rito ang League of Cities, lalo't posible nilang makahadlang ang sugal sa maayos na serbisyong publiko. Narito ang report ni Kyle Bulias. Planong magsumite ng Department of Interior and Local Government ng listahan ng mga pangalan ng kanilang mga kawani sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Kaugnay ito ng kanilang direktiba na nagbabawal sa kanilang mga tauhan sa paggamit ng kahit anong uri ng online gambling platform. Ayon kay Secretary John Vic Remulla, isusumite naman ng PAGCOR ang listahan sa mga gaming operator upang matiyak na walang makalulusot na kawani ng pamahalaan. Ang operators po kasi meron silang practice na know your customer. Yes, Dapat alam po nila kung KYC. Yung KYC na po yun, kailangan gumawa sila ngayon ng sarili nilang programa na ma-identify nila according to the names that we've given them. Diba? Sige po, agad pa. Kausap ko po ang GCash na ibibigay rin namin yung pangalan na ipagbabawal namin yung transaction between GCash, Paymaya, and the gambling websites. Hindi sila pwede gumamit ng payment portal na gamit yung mga popular na sites sa atin na katulad ng GCash at Paymaya. Sakop din ng direktiba ng DILG ang mga kapulisan, mga tauhan ng BJMP at mga bumbero. Sabi ni Remulla, pareho lamang ang pagtingin niya sa physical gaming at online gambling, kaya marapat lamang na ipagbawal ito sa mga tauhan ng gobyerno. Dapat bawal silang magsugal kasi it's a betrayal of public trust. Unang tatanong ng tao dyan sa kumukuha ng pera para magsugal yan. Diba? Kaya kung bawal ang physical, dapat bawal talaga ang online. At dapat ehemplo mga elected officials at lahat ng mga kawani ng DILG. Kaugnay nito, nagpahayag naman ng suporta ang League of Cities of the Philippines sa pagbaba ng online sugal sa mga elected official at mga tauhan ng DILG. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, National President ng League of Cities, isang malaking sagabal para sa maayos na public service ang pagsusugal. Tiniyak naman ni Zamora na hindi nila kukonsintihin ang sino mang opisyal at kawani ng pamahalaan na mapag-aalamang lalabag sa direktiba ng DILG. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, matapos ang 5 araw na pag-aagaw buhay, pumanaw na rin ang 15 anyos na dalagitang estudyante na binaril ng kanya umanong ex sa loob mismo ng eskwelahan sa Santa Rosa sa Nueva Ecija. Ang mga detalye ihahatid ni Grace Sansano. Pumanaw na kahapon ng gabi ang 15 anyos na dalagita na itinagaw sa pangalang Lea matapos ang 5 araw nitong pakikipaglaban kay kamatayan. Kinumpirma ito ng kanyang pamilya at ang PNP na nag-iimbestiga sa naturang kaso. Matatanda ang binaril si Lea sa ulo ng dati niyang kasintahan sa loob ng silid-aralan ng pampublikong paaralan sa bayan ng Santa Rosa, ang Santa Rosa Integrated School noong August 7 bago magbaril sa sarili ang suspect. Kapwa sila isinugod sa isang pribadong ospital sa Cabanatuan City at kalaunan ay inilipat sa isang pangpublikong pagamutan habang tinitiyak na ligtas muna ito at makalagpas sa critical na kondisyon bago isagawa ang isang mas malalim na operasyon matapos magtamo at maiwan nga ang bala sa ulo nito. Naisa ng iluwas ng pamilya ang biktima upang doon na sa Maynila ito operahan. Subalit hindi na nga nakayanan ng biktima. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng kapulisan kung kanino nagmula ang kalibre 22 na baril na ginamit ng naturang
naturang suspect dahil nahihirapan ng PNP matapos ngang mapag-alaman na burado na ang serial number ng naturang baril. Samantala, nakatakda ng ilibing ang bumaril na suspect at itinago naman ito sa pangalan ng Leo. Ibinilibing ang suspect ngayong August 14, alas 9 ng umaga at binawian ito ng buhay noong August 8 matapos nga ang insidente. Yan ang ating follow-up report para sa MBC TV Network News. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, patay ang isang katao habang 10 ang sugatan sa salpukan ng pampasaherong jeep at truck sa barangay Ibabaw sa Cuenca, Batangas kaninang madaling araw. Ayon sa Batangas Police, binabaybay ng jeep ang National Highway patungong Lipa sa Batangas. Pero pagdating umano sa pataas na bahagi ng highway, sumalpok sa jeep ang truck o mabilis na umaandar. Sa lakas umano ng impact, nagtamo ng severe injury ang driver ng jeep na idinektarang dead on arrival. Kabilang naman sa sugatan ng 15 anyos na estudyante at 9 na iba pang sugatan na patuloy na nilalapatan ng lunas sa ospital. Nabatid na tumakas ang driver ng truck matapos ang aksidente. Sa mundo ng volleyball, sa kauna-unahang pagkakataon, pasok na ang PLDT High-Speed Hitters sa PVL On Tour Finals matapos talunin ang multi-title team na Creamline Pool Smashers. Narito ang report ni Matchpoint, Mili Borja. Unang makakasalang sa kampyonato ang PLDT matapos ibagsak ang multi-titled Creamline Pool Smashers sa knockout semifinals ng 2025 PVL On Tour nitong Martes sa Smart Araneta Coliseum. Pinangunahan ni Filipina-Canadian outside spiker Savvy Davidson ang high-speed hitters sa pamamagitan ng 8 puntos sa deciding set, kabilang ang back-to-back kills na nagbukas ng 3-1 na simula para sa PLDT. Naging makapigil hininga ang pagsubok ng Creamline sa pamamagitan ng veteran na si Jan Magalanza na nagpainit ng rally upang mapalapit ang Creamline Pool Smashers sa 9-10, ngunit ang sunod-sunod na opensiba ni Davison ang naglatag ng 13-9 na lamang para sa PLDT. Isang attack error ni Eliza Valdez ang nagbigay ng match point sa PLDT, bago niruta ni Davison ang block ni Sheena Turing at Michelle Gumabaw para tuldukan ng laban at ipasa ang kwento ng kanilang unang finals appearance. Pinahaba ng panalo ang winning streak ng PLDT sa 7 laro, kasama ang sweep sa group stage with 5-0 at dominasyon kontra Zeus Coffee sa quarterfinals. Matatanda ang lumapit na rin ang PLDT sa finals noong 2024 Enforced Conference, subalit natalo sa Akari sa isang controversial na semifinals match. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MCTV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Pamunuan ng isang kondo sa Quezon City. Posible umanong kasuhan dahil matapos mabagsakan ng debris ang 3 estudyante. Sa MBC TV Global, dating South Korean First Lady, arestado sa kasong korupsyon. At sa Showbiz Spotted, Taylor Swift, ginulat ang fans sa kanyang 12th studio album announcement. Lahat ng yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang pagsasampa ng kaso laban sa pamunuan ng kondominium na sangkot sa aksidente ng 3 batang estudyante. Ang mga biktima naglalakad lang ng biglang mabagsakan ng debris mula sa lumang gusali. Narito ang ulat ni Val Gonzales. Inatasan na ng Quezon City Government ang iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan para mapag-aralan ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa sinumang may pananagutan sa pagkakabagsak ng bahagi ng isang kondo sa Quezon City kahapon. Ayon sa Quezon City LGU,
umarangkada ng kanilang investigasyon upang mapanagot ang nagkasala sa insidenteng ito na anilay maring sanang naiwasan. Nasa malubhang kalagayan pa rin ang dalawang biktima na pawang 12 anyos. Dakong alas 4 ng hapon kahapon nang mabagsakan ng dalawa habang naglalakad sa tapat ng kondo sa kanto ng Roses at Tomas Morato, Barangay Laging Andak, Quezon City. Isa rin sa mga biktima na kanilang kaklase at kakambal ng isa sa mga biktima ang bahagyang nasugatan. Sabi ng Quezon City LGU, aalalayan at tutulungan daw ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Social Services and Development Department ang mga estudyante ng Alejandro Roses Science High School. Batay sa pahayag ng ilang residente, hindi lamang iisang beses nangyari ang pagbagsak ng mga debris sa lumang gusali kung saan tinamaan ng ilang mga kabahayan. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sanipuersang sinuyod ng Meralco at ng Manila LGU ang Manila North Cemetery kasunod ng mga ulat ng di umano'y jumper at illegal connection. Ang ilan sa mga pinutulan umalma pa sa clearing operation kung bakit tinutukan ni Boy Gonzales. Nagsagawa ng wire clearing operation ng Department of Engineering and Public Works ng Manila City Hall, katuwang ang Meralco sa loob ng Manila North Cemetery. Ito'y matapos na makatanggap ng impormasyon na talamak ang jumper o iligal na koneksyon ng kuryente ng mga nakatira sa loob ng nabanggit na sementeryo. Tinarget ng operasyon ang kahaba ng 2nd Street, bawat kalye, musileo at mga bahay na nakatirik sa loob ng sementeryo ay sinuyod ng mga tauhan ng Meralco kasama ang puwersa ng Manila Police District. Dito ay pinagpuputol at kinumpiska ang mga kawad ng kuryente na iligal ang pagkakakabit, saka binigyan ng babala ang mga gumawa nito. Ilan sa mga naputulan ay umalma dahil meron naman silang metro ng Meralco pero maraming nakikikabit ng kuryente. Sa amin, talagang malinis ang apply dyan, talagang gagamitin. Natin ireklamo yung Meralco kasi kinabit nila yan dito ng sila nagkabit yung dito. Meralco din. Mismo Meralco nagkabit yung dito. Dahil wala po magkakabit yan. Mismo Meralco, yung dito ewan ko sa kanila. Ewan ko sa kanila. Kailangan ko ang kuryente. Paano na ho yan? Wala nang kuryente. Eh di pag hinika ako, tuloy-tuloy na ako matsuchugi. Isusugod ako sa ospital, patay na ako. Nakasubmitted din po kayo? Oo, submitted ho. Nagbabayad naman kayo? Oo. Ang bayad doon Ano sabi po ng taga Meralco? Eh, wala daw silang kasi yung nagpa-submitted, isang lang daw po yung isang lang daw. Matatandaan nitong nakalipas na araw ay sunod-sunod ang sinagawang clearing at cleaning operation sa Manila North Cemetery kung saan hinakot ang mga nakaharang sa daanan maging ang ilang videoke machine na itinago sa loob ng musileo na ginawang tahanan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakalikom ng suporta sa Kamara ang mungkahing magtayo ng isang independent body na mag-iimbestiga sa questionableng flood control projects na kinasasangkutan di umano ng ilang mambabatas. Kasunod yan ang flood control expose ng Pangulo. Sangkot ang ilang top contractors. Nagbabalik si Milky Rigunan. Bukas ang Kamara na imbestigahan ng independent body ang issue ng umunoy pagkakasangkot ng ilang mambabatas, senador man o kongresista sa mga flood control projects. Ang kay Manila Representative Joel Chua, chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Makabubuti ito para maalis ang duda na may pinoprotektahan sila sa kanilang hanay. Sabi ni Chua, kasama sa maiimbestigahan ng Tri-Committee ang kontrobersya sa flood control projects at magiging bukas ang kanilang hearing kaya asahan ang patas na investigasyon. Samantala, itutuloy ngayon ng House Committee on Public Accounts ang briefing sa issue ng flood control projects. Paliwanag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, chairman ng komite, bukod sa DPWH, ipatatawag din ang DOST, DNR at MMDA. Lilinawin ang issue sa status ng mga proyektong hawak ng 15 top contractor na ibinulgar mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, pabor si Ridon sa rekomendasyon
rekomendasyon ni Representative Isidro Ungab ng Davao na magsagawa din ng imbestigasyon ng Ombudsman at Commission on Audit tungkol sa naturang issue. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kalagayan ng ating panahon, lalo pang lumakas ang bagyong Goryo ilang oras bago maglandfall sa eastern coast ng southern Taiwan. Huli itong namataan 160 kilometro hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 155 kilometro bawat oras. Dahil sa malawak na radius ng bagyo, nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Itbayat, Batanes. Habang Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Batanes kung saan dama ang malakas na bugso ng hangin at ulan. Magpapaulan din ito sa Ilocos Norte, gayon din sa Apayao at Cagayan. Ayon sa Pag-asa, inaasahang lalabas na si Goryo ng ating area of responsibility mamayang hapon o gabi. Sa ngayon, iwasan munang pumalaot sa dagat, lalo sa extreme northern Luzon dahil sa banta ng matataas na alon. Samantala, hanging habagat pa rin ang magdadala ng kalat-kalat na pagulan sa southern Luzon, western Visayas kasama ang Negros Islands, gayon din sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro at Sorsogon. Madalas mang ituring na nonchalant, sino mag-aakala na marami palang alas na tinatago ang mga pusa. Tahimik lang sa tabi, pero malakas pala ang pang-amoy. Alamin na des, ang tinaguriang secret smelling weapon ng mga feline. Ang mga pusa ay may tinatawag na Jacobson's organ, isang bahagi ng kanilang katawan na gumagana bilang isang advanced scent analyzer. Matatagpuan ito sa tuktok ng kanilang bibig at konektado sa sensory neurons na responsable sa pagproseso ng mga sensitibong amoy, partikular na ang pheromones mula sa kapwa nila pusa. At kapag may naamoy silang kakaiba, kapansin-pansin ang kanilang kakaibang reaksyon. Nakangisi, bahagyang nakabukas ang bibig at nakaurong ang labi. Reaksyon na kung tawagin ay phlegm reaction. Layunin nito na mahigop ang amoy at direkta itong mapaabot sa Jacobson's organ para sa mas maayos at tamang pag-interpret ng kanilang sense of smell. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwagas sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold. Nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsiliksik para siguradong alam na des. Arestado si dating South Korean First Lady Kim Hyun-hee dahil sa mga kasong stock manipulation at korupsyon, habang isang maliit na eroplano naman ang sumalpok sa nakaparadang eroplano sa Amerika matapos itong mawalan ng kontrol bunsod ng isang technical issue. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa South Korea. Inaresto ng mga otoridad si former South Korean First Lady Kim Hyun-hee matapos mag-issue ng warrant of arrest ang Seoul Central District Court. Ito ay bunsod ng sari-saring kaso ng stock manipulation at korupsyon na may kaugnayan sa paglabag sa mga batas ng capital market, financial investment at political funds. Kasabay nito, nakita rin ng mga ebidensyang nagpapakita ng pamimeke o pakialam sa mga original na ebidensya. Dahil dito, ito na ang kauna-unahan sa kasaysayan ng Korea na nasa kulungan ng parehong dating Pangulo na si Yoon Suk-yeol at ex-First Lady Kim Hyun-hee. Sa iba pang balita, narinig naman ang malakas na pagsabog sa Kalispell City Airport, Montana, USA kahapon. Yan ay matapos sumalpok ang isang maliit na eroplano sa isang nakahintong eroplano sa runway matapos umano itong mawalan ng kontrol dahil sa teknikal na aberya. Ayon sa reports, 4 na kataong sakay na naturang eroplano kung saan 2 ang sugatan, ngunit agad namang nabigyan ng paunang lunas sa lugar ng insidente. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa mundo ng pop music, mainit na pinag-uusapan ng Swifties all around the world ang announcement ng award-winning singer-songwriter na si Taylor Swift. Eksaktong August 12 kasi nang inanunsyo ng Lover hitmaker ang kanyang 12 studio album. Narito ang report ni Showbiz Angel. Panibagong era na naman ang nagbukas para sa Swifties all over the world. Yan ay matapos i-announce ni pop superstar Taylor Swift ang kanyang 12 studio album. Sa New Heights podcast ng kanyang boyfriend at NFL star na si Travis Kelce, kasama ang kapatid nitong si Jason. So I wanted to show you something. Okay, what do we got? We got, A briefcase? Yep. Mint green with TS on it? Yep. What's in it? This is my brand new album, The Life of a Showgirl. TS12! Pinamagatang The Life of a Showgirl ang brand new album ni Tay-Tay higit isang taon matapos inilabas ng award-winning singer-songwriter ang kanyang ika-11 album na The Tortured Poets Department na siyang may hawak ng titulo bilang most streamed album in a day sa Spotify. Habang isa rin sa mga nagpaintriga sa fans ang bagong display pictures sa official social media pages ni Taylor, tampok ang isang orange padlock with gold glitters. Sa ngayon, wala pang inanunsyo kung kailan ang eksaktong date ilalabas ang The Life of a Showgirl na available na rin for pre-order. Abangan sa aming pagbabalik, senior citizen na suspect sa kasong rape, arestado sa MBC TV Sports. Michael Sorella, pinatawan ng lifetime ban at pinagmulta ng MPBL. At sa expert's opinion, epekto ng galit sa kalusugan, ano nga ba? Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, natagpuan ang bangkay ng isang lalaki at hinihinalang salvage victim sa isang subdivision sa Bacolod. Ang biktima may mga tama ng balas sa kanyang ulo. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nakita ang isang katawan ng lalaki na biktima umano ng pag-salvage sa Bloomfield Subdivision, Purok Villa Lucasan, Barangay Mandalagan, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Major Randall Tapang, hepe ng Police Station 3 ng Bacolod City Police Office, ang biktimang mayroong tama ng pamamaril sa kanyang ulo at walang nakitang basyo sa lugar at walang nakuhang identification card sa biktima. Dagdag pa ni Tapang, nakita ang katawan na nakasuot ng puting t-shirt at shirt na brown at mga 5'4" ang taas nito at more or less mga 30 hanggang 35 years old ang biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ng mga operatiba ng Orion Municipal Police Station, katuang ang 2nd Provincial Mobile Force Company at PIU Bataan PPO ang isang lalaking senior citizen na kabilang ito sa listahan ng most wanted person sa bayan ng Uring Bataan. Kinilala ang suspect sa alias Ramon, 60 anyos, may asawa at residente ng Barangay Daang Bago, Uring Bataan. Batay sa ulat, dakong alas 9:15 ng gabi kahapon, nitong Agosto 12, 2025, isinagawa ng pinagsanib na tracker team sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Police Major Madtaib Jalman, Chief of Police ng Orion Municipal Police Station, ang pag-aresto sa suspect sa bisa ito ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Dorina Castro Baltasar, Presiding Judge ng Family Court Branch 2 Balanga City. Naharap si alias Ramon sa kasong 2 counts statutory rape na nobel o walang piyansa. Matapos ang pag-aresto sa suspect, ipinaalam sa kanya ang kanyang mga karapatan ayon sa konstitusyon. Siya ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Orion Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon. Para sa MBC TV Network News,
Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ita mula sa Davao City. Arestado sa isang bypass operation sa Paraki Street, Ecolan, Phase 2, Barangay 76-A, Bukana, Davao City. Ang isang suspect na kabilang sa top 6 ng regional level high value individual list dakong alas 4:35 ng hapon, Agosto 12, 2025. Kinilala ang suspect sa alias na Yuyo, 42 anyos. Ang operasyon ay pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit at Regional Police Drug Enforcement Unit 11 kasama ang Criminal Investigation Unit, Regional Intelligence Division 11 at Ecolan Police Station sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Nasamsam mula sa suspect ang 2 pakiti ng inihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 170,000 pesos, isang cellphone at 30,000 na bypass money. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng kapulisan si alias Yuyo habang inihanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ang 4 katao na sakay ng isang tricycle kabilang ang driver ng maksidente sa National Highway ng Barangay Upong, Katubig Norte, Samar. Ang mga sugatan agad na isinugod sa ospital ng Katubig Rescue Team. Ayon sa incident report ng Katubig Rescue Team, ang mga sugatan ay pawang mga kalalakihan at 2 dito ay senior citizen, isang 70 at 65 years old. Ang 2 naman ay 13 taong gulang at 42 taong gulang. Lahat ay mga residente sa bayan ng Pabuhan, Norte, Samar. Ayon pa sa ulat, habang binabaybay na nasabing sasakyan ang kahabaan ng National Highway, pagdating doon sa nasabing lugar, na aksidente ang nasabing sasakyan. Ang tricycle ay bumangga sa isang concrete barrier. Nakaiwas sa pagkakahulog ang nasabing sasakyan sa malalim na bahagi doon sa nasabing lugar dahil sumabit ito doon mismo sa concrete barrier. Pero tumilapo naman ang lahat ng mga sakay at nagtawa ng mga sugat sa kanilang katawan. Napag-alaman naman na driver nito ay isang senior citizen. Ayon sa report ng PNP, hindi na nakaabot pa sa kanilang istasyon ang nasabing vehicle accident kung saan walang residente ang nag-report nito. Mula sa Action Radio Katarman ng MBC TV Network News, ito si Arts 32 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ikaw ba ay madalas na moody at magagalitin? Nako, hinay-hinay lang dahil bukod sa biro ng marami na ito raw ay nakakapangit. May iba pa pala itong seryosong epekto. Ayon sa mga eksperto, bagamat normal na makaramdam ng galit ay may malaking epekto pa rin pala ito sa ating kalusugan, gaya ng pagtaas ng heart rate, paghina ng immune system at maraming iba pa. Ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa Experts Opinion Report ni Rovic Manuel. Mood swings, mabilis na pagkairita at pagkimkim ng galit sa katawan ay ilan lang sa mga natural na emosyong maramdaman ng isang tao kapag tayo ay galit. Ito ay maaaring dulot ng maraming factors tulad ng labis na stress sa trabaho, school o maski sa mga taong nakakasalamuhan natin. Pero kung napapadalas na at matagal nang naranasan ang ganitong uri ng emosyon, ay may malubhang epekto na pala ito sa ating katawan. Ayon sa pag-aaral ng Frontiers in Immunology, ang labis na galit at emotional stress ay nagdudulot ng nervous system dysregulation, isang kondisyon na nakakaapekto sa balanse ng mga hormones at immune system sa katawan ng isang tao. Isa na rito ang pagtaas ng heart rate. Sa tuwing nagagalit, naglalabas ang ating katawan ng cortisol at adrenaline na nagre-resulta ng inflammation sa loob. Kung magtuloy-tuloy ang emotional stress, ay maaaring humina ang ating immune system at magresulta sa iba pang karamdaman gaya ng mas maging prone sa iba't ibang uri ng sakit tulad ng impeksyon at marami pang iba. Ayon pa sa isang health journal, ang 1 minuto lamang na labis na pagkagalit ay maaaring magpababa ng ating human immune system hanggang sa 5 oras. Ayon naman sa Mayo Clinic, ang sobrang pagkagalit ng isang tao ay pwede ring magdulot ng insomnia o hirap sa pagtulog at indigestion o mahinang pagtunaw ng pagkain. Hindi lang sa isip ang nai-stress, kundi puso, bituka at maging ang ating skin health ay posibleng maapektuhan. Kaya naman upang maiwasan ang mga ito sa kabila ng galit na nararamdaman ay maaaring sundin ng simple at araw-araw na practice ng deep breathing, mindfulness at paggalaw ng katawan gaya ng paglalakad ay malaking tulong na sa pagpapanatili ng balansing isip at kalusugan.
Hindi lamang ito paraan para pakalmahin ng sarili kundi para palakasin na din ang ating immune system. Kaya't paalala ng mga eksperto, hinay-hinay lang kung magalit. Sa kabila man ng triggers at negativities, ay huwag pa rin nating kalimutang ngumiti para makatulong sa ating journey ng pagiging healthy. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, pinatawan ng Maharlika Pilipinas Basketball League ng lifetime ban at pinagmumulta pa ng 200,000 piso ang Jensen Warriors player na si Micol Solera. Ang desisyon ay kasunod ng pagsuntok nito sa isang manlalaro mula Mindoro na nagdulot ng ilang komplikasyon gaya ng concussion at pagkabali ng ngipin. Tutukan ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Pinatawan ng Maharlika Pilipinas Basketball League ng habang buhay na suspensyon at 200,000 pesos na multa si Jensen Warriors player Micol Solera matapos suntukin sa muka si Jonas Tibayan ng Mindoro Tamaraws sa kanilang laro na ginanap nitong Lunes. Naganap ang insidente sa 7-minute and 33-second mark ng ikatlong quarter nang magbitaw si Sorella ng malakas na suntok sa mukha ni Tibayan na agad na natumba at kinailangang stretcher papalabas ng court. Naitala sa medical na si Tibayan ay nagkaroon ng concussion, pinsala sa bibig, duguan na panga at nabali ang ngipin. Agad naman pinatawan si Sorella ng disqualifying foul at ipinasok sa ambulansya si Tibayan para sa agarang lunas. Nanalo ang Mindoro sa score na 76-72 sa pamumuno ni Bambam Gamalinda. Samantala, kinundo na naman ni MPBL Commissioner Kenneth Duremdes ang ginawa ni Sorella at sinabing isa ito sa pinakamalalang insidente na kanyang nasaksihan sa basketball. Ayon kay Duremdes, hindi ito tolerate ng liga ang ganitong uri ng asal at may ganap na kapangyarihan ng MPBL na magpatupad ng parusa laban sa mga ganitong kaganapan. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hashtag Pinoy Pride sa inilabas na listahan ng mga nominado sa taunang Content Asia Awards. Kung sino-sino ang mga Pinoy artist na nakasungkit ng acting nominations, gayon din ang pelikulang kabilang sa mga naglalaban-laban para sa titulong Best Movie Made in Asia. Alamin sa report ni Showbiz Angel. Nominado bilang Best Male Leading TV Program or Series ang aktor na si Jericho Rosales sa ika-6 na edisyon ng Content Asia Awards. Ito ay para sa kanyang pagganap bilang Tyron de Vera sa Lavender Fields. Kalaban ni Eko ang iba pang aktor mula Malaysia, Thailand, South Korea, Taiwan at India. Best Supporting Actress naman ang susubukang masungkit ng child star na si Zia Grace para naman sa kanyang pinagbibidahang serye kasama si Julia Montes na Saving Grace. Habang ang blockbuster movie namang Hello, Love Again ni Catherine Bernardo at Alden Richards kabilang din sa nominees bilang Best Movie or Telemovie Made in Asia. And speaking of HLA, ang OST nitong palagi ng mag-asawang singers na sina TJ Monterde at Casey Tandingan, nominado naman sa kategoryang Best Original Song created in Asia for an Asian TV series, program, or movie. Nakatakdang ganapin ang 6th Content Asia Awards sa Taipei, Taiwan sa September 4. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan ho ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.